Could you tell us what's your assessment of Miro's controversy in the elections? Ito pong nasa yung Democratic Republic of Congo and Iraq. Yun po yung mga issues doon. And why did we still choose this bidder despite its controversial track record? And I was there at the Senate po kahapon, and I think Miro was able to answer all the questions naman po. And to start with, sa Iraq, kahapon po lumabas yung issue na sinasabi nga po na napakalaking porsyento sa Iraqi elections po na hindi gumana yung sistema, pumalpak ang makina and all. And yet malino po sa tugon kahapon ng Miro. At ito po ay napatunayan din namin na less than 1% ang naging problema sa technical. At lumalabas pa po, hindi yung makina, hindi yung automated election system ang naging problema, kundi po sa transmission. At yung transmission po na yan, hindi sa general elections, kundi doon sa early voting po na ginagawa nila sa Iraq. Pumunta naman po tayo sa Congo. Ano naman po ang naging resulta ng aligasyon? Ang sabi nila, magulo. Ang sinabi po nila, merong mga hindi nagbukas, hindi na-delay, nag-manual count. Totoo po, meron naganap na ganyan, kaguluhan, delay, mga deployment issues, pagbagal sa pagsimula ng boto. Pero then again, ano po ang napatunayan ng COMELEC? Hindi po yung makina ang nagkaproblema, hindi po ang election system. Ang problema nagmula sa ID. Sa Congo po kasi pinapatupad ang voter verification. Pag wala ka ng ID na yan, hindi ka nila pabobotohin. May mga smudges yung ID, merong hindi malinaw na pangalan. Diyan po ang problema. Second part ng problema po nila, deployment. Na meron pong malaking porsyento ng kanilang bansa ang hindi kagad umabot sa tamang oras yung mga gamit sa halalan kasama na yung makina. Hindi. So, hindi po issue ang teknolohiya, deployment ang naging issue. And lastly, violence. Yan po yung naging issue. Bakit nagkaroon ng delay sa halalan? Yung violence po sa Congo, kinaaman sa performance ng technology sa Miro po sa mga halalang problema na ito. So most of it sa process side ng bansa. Thank you for that, Attorney. No? But I would also like to ask, as of yesterday, no, Attorney Senator Risa Ontiveros questioned Miro's local partner, St. Timothy. Although na-explain na yan ni COMELEC Chairman George Garcia, but could you tell us about yung confusion na yan about St. Timothy na supposedly nung unang linabas, blacklisted daw. Could you tell us ano po ang nalaman nyo about this? Una po sa lahat, mandatory po sa aming technical working group na tinignan ang lahat ng bidders. Meron po kasing portal sa Philippine Government Electronic Procurement System kung saan nakalista po ang lahat ng blacklisted na kumpanya. Wala po doon ang St. Timothy Construction Corporation. Wala po kahit po yung ibang partners ng Miro na Centerpoint at yung pong Integrated Computers Story po yan. So malino po, hindi suspendido, hindi blacklisted ang St. Timothy.